Tito 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos. Sino yung grace of God? Jesus Christ. Na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano? Para siyang mailalarawan natin kung mayroong dadating na malaking baha, para siyang salbabida na may dalang kaligtasan. Para siyang tali na may dalang kaligtasan. Para siyang barko na may dalang kaligtasan. Para siyang bangka na may dalang kaligtasan. Bakit ba kailangan ng kaligtasan? Magpaparusa ang Diyos. Ano po? Na nagtuturo sa atin, sabi ganyan, upang pagtanggi natin sa kalikuan. Ayan, i-reject natin ito sa mga kahalayan ng sanglibutan, yung mga nagtuturo sa ating mahahalay na bagay. Marapat, mabuhay, tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Hinahanap nito ng Diyos yung pagpipigil sa sarili bilang isang Diyos na may pamumuhay, ay isang tao na may pamumuhay na makadiyos. Ano po? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Inaalok niya sa lahat ng tao. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yung pamumuhay na makadiyos, godly lives. Kailangan natin ito na tayo iba sa iba. Ano po, bilang makita na tayo ay mga nagsisipagsimba nga at nakikita yan ng ating mga kapitbahay. Saan ka pupunta? Sunday may worship ka. Tapos pagdating ng Monday to Friday, nagmumurahan kayong dalawa. Tatanungin ka na naman ng linggo. Saan ka galing? Ay, may simba kami. Pagdating ng Monday, nag-aaway kayong dalawa sa party. Ay, ka! Ay, ano ba yun? Nagsisimba. Tapos, diba? Hindi makita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bagsak. Parang yung pananampalataya, dekorasyon lang. Ang malaking pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan na nagpapahinuhod ng kanyang galit sa kasamaan, kaya ito naaantala. Naghihintay ang Diyos ng mga taong magsisisi. Diba? Ang bait ng Diyos, no? Naghihintay pa. I am waiting for you. Luke chapter 15, verse 11 to 24. At tunay na ito ang pangunahing punto sa kwentong ito na isilaysay sa katalinghaga ng Panginoong Hesus. Maraming maaaring matutunan mula rito tungkol sa kahangahangang pag-ibig ng Diyos. Pasok tayo sa konteksto kasi chapter 15 verse 1 patuloy yan. 3 parable ang pinasok po natin dyan. Ayon sa konteksto nito, sinasagot ni Jesus sa mga Pariseyong tumutuligsa sa kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Mababasa natin ito sa Lucas 15:1-3. Dinala sila ni Jesus sa mga kwentong natalinghaga gamit ang 3 kwento. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Sino tinutukoy? Yung mga Pariseyo. Ay, ikaw! Parang ganon. Ba't ka nakikisalamuha niya sa mga maniningil ng buwis? Mga makasalanan yan. Yung tinutuligsa nila. Kaya papasok tayo sa konteksto. Bakit merong parable of the lost sheep? Ano po? Oh, nawala, pero natagpuan. Parable of the lost coin. Na kahit yan ay isang piraso lang, mahalaga yan. Pag nawala. The parable of Jesus, the lost son. Yan 3 na yan, 2 lang po ihahatid natin. Yan tayo mag-umpisa sa lost coin. Tinutuligsa siya ng mga Pariseo. Nakikisali ka sa mga patutot, sa mga babaeng bayaran. Nakikisalamuha ka sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan. Tinutuligsa sa kanya, tingnan niyo po. 15:1. Nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Diba? Kay Jesus Christ, nung siya ay nangangaral, ano po, nandito siya, ayan, nangangaral siya sa mga tao. Ayan, itong mga ito, ang sabi, mga sinners. Nakita ngayon sila ng mga Pariseyo, nandito yung halimbawa yung mga Pariseyo. Bakit ka nakikisalamuha dyan sa mga yan? Kami nga, tagal-tagal na namin dito, hindi kami nakikipag-usap sa mga yan. Mabababang uri ng mga tao yan. Ganyan ng mga Pariseo, mayayabang, piling matataas ang mga pinag-aralan, mga nakakaintindi ng kautusan, pero mga, ang sabi ng Bible, ipokrito. Diba? Mga nagbabanal-banalan. Magaganda kayo para kayong mga pinaputing mga nicho, ang ganda sa labas. Pero sa loob, puro uod.
Diba? Sabi sa salaysay ng Mateo. Sabi sa kanya, ayon sa konteksto, nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng pinagpakasalanan upang makinig sa kanya. Bakit? Nag-ano ang ating Panginoong Yesus nagpipreach. Now all the tax collectors and sinners were gathering around to listen to Jesus. 15:2. Ang mga Pariseo at gayon din ng mga iskriba'y nagbubulong-bulungan. Nakaganon sila. Di ba yan yung babaeng bayaran? Oo. Ew! Ay, mga gano'n. Sa ano natin ngayon, yung mga ating salita. Bakit mo hinahawakan yung kamay ng ano? Lahat nakikita nila yan. Tinatanggap ng taong itong mga kasalanan at sumasalo sa kanila. Lagi silang nag-o-observe. Number 1 enemy ng ating Panginoong Yesus yung mga Pariseo sa Diseyo na yan. Pero kahit kailan, hindi niya sinabi, mamatay na kayo lahat. Ano sabi niya ng iba ko? Ama, kaawaan mo sila. Love your enemy. No? Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit? Walang pananampalataya. Lahi ng mga kulupok. Generation of vipers. Sabi doon sa Matthew 24. Ano? Nakatingin sa kanya lahat yung mga yan. Pharisees and scribes murmured, saying, "This man received sinners." Sabing ganon. 15:3. At sinalita niya sa kanila. Pansin niyo na, basta may talinghaga, may audience ng mga Pariseo at Saduceo yan. Hindi gagamit ang ating Panginoong Yesus ng talinghaga pagka-ordinary lang ng mga listeners. Bakit? Hindi maiintindihan. Siyempre, kung yan ay mababa lang ang pinag-aralan, hindi nakatapos ng aral ng panahon nila, isang mangingisda lang, ay gagamitan mong talinghaga. Hindi maiintindihan. So, mostly doon sa crowds, kaya gumagamit ng parable, nandun yung mga Pariseo at Saduceo nakasingit sa kanila na sila na ang ating Panginoong Yesus ay hinahanapan ng pagkakamali para maipapatay. Then Jesus told them this parable. Okay, tapos na tayo sa lost sheep dati. Pasok tayo sa lost coin. Unawain maigi. Ano pa? Sa mga mangangaral, sa mga preachers, aware what you read. Na huwag tayo mag-inject ng galing dito. Yung galing dito, pasok dito. Ano pa? Huwag tayo ay siguro ano yun? Ganito siguro yun. Hindi po. Yung diwa nito, papasok mo. Bago tayo gumawa ng paksa, manalangin muna. Yan ang isang magandang gawin. Hingin natin sa Diyos, gabayan tayo ng Holy Spirit sa paggawa ng paksa para hindi magkaroon ng exage na interpretation. Pasok tayo sa unang pangalawang parable, the parable of the lost coin. Ano ibig sabihin nito? Ang nawawalang salapi. Halimbawa naman may isang babae may 10 salaping pilak. Yan. Gagawin natin. Nako, may binabanggit niya ng babae. Meron daw siyang 10 silver coins. Nasa inyo po. At nawala ang isa. Diba? Hindi ba sisindihan niya ang ilaw? Bakit? Wala nang Meralco dati yan. Wawalisan ng bahay. Hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito. Unawain po natin maigi. Ano po? Ulit. Parable. Parable ito. Ano po? Huwag natin interpret na literal. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Di ba ganyan ang gagawin niya? Kung papasinin natin, kahit nang mawala isa, okay lang eh. Pero ka pa namang 9. Di ba? May 9 pa na naka-reserve. Reserve. Merong isa ang nawala. Okay na yan. Isa lang naman eh. Parable po Pagkatapos, 59, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. Mapapansin natin dun sa talata na napakahalaga ng isa. Parang pinakikita niya dyan sa maraming salita na yan, yehey, natagpuan din kita. Ano ba? Diba ganito kwento nung lost sheep? May 99, may nawawalang isa. Ano ba? Ganyan yung sa lost sheep. And when she finds it, she calls together her friends and neighbors to say, rejoice with me, for I have found my lost coin.